Hindi na kita kailangan ni Risa. At mas lalong hindi ko kailangan ng amoy ng luma, pagod, at pawisang babaeng gaya mo sa buhay ko simula sa araw na ito. Ang boses ni Elias ay hindi mataas, hindi pa sigaw. Ngunit ang bawat salita ay parang bawat patak ng asidong unti-unting lumatay sa puso ni Nerissa. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ngunit hindi niya alintana ang ingay nito sa sahig. Ang mas naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang marupok na basong unti-unting nagkakadurog-durog sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng 15 taon, ang boses na iyon ang naging musika ng kanyang umaga. Ang boses na iyon ang nangako sa kanya sa harap ng dambana na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Ngunit bakit ngayon, ang dating mainit na himig ay kasing lamig na ng yelo? Kasing talim ng kutsilyong itinarak sa kanyang likuran nang walang babala. Lumingon si Nerissa sa hapagkainan na kanina lamang ay pinuno niya ng pagmamahal. May masarap na adobo, ang paborito ni Elias, at ang espesyal na cake na binili niya mula sa kanyang maliit na kinita sa Tiembang. Ngayong gabi, ang kanilang ika-15 anibersaryo. Inasahan niya ang isang yakap o kahit man lang isang simpleng pasasalamat sa pag-aalaga niya sa kanyang paralisadong ina sa loob ng 5 taon. Ngunit ang bumati sa kanya ay hindi bulaklak, kundi isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit, nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Elias, anong ibig mong sabihin? Hirap na tanong ni Nerissa. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na tinik, tuyot na tuyot at mahapdi. God, Nerissa, huwag ka namang magdrama, sagot ni Elias habang humihitit ng sigarilyo. Ang usok nito ay parang lumalason sa hangin ng kanilang munting tahanan. This is Vian. Siya ang bagong katuwang ko. She's young, she's smart, and she doesn't smell like onions and medicine all day. I want a divorce. Actually, I've already signed the papers. Ikaw na lang ang kulang. Inihagis ni Elias ang isang puting sobre sa ibabaw ng hapag, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng sarsa ng adobo sa malinis na mantel. Para kay Nerissa, ang mga patak na iyon ay parang mga luha ng dugo. Tumingin siya kay Vian, na tila nandidiring tinitingnan ang paligid ng bahay. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay kinalingan ni Nerissa. Bawat gamit ay pinagpaguran niya. Ngunit sa isang saglit, naging estranghero siya sa sarili niyang tahanan. Paanong bahay na ito? Paanong iyong nanay? Halos pabulong na tanong ni Nerissa habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa sulok ng silid, nakaupo sa kanyang wheelchair si Doña Purita, tahimik, walang kibo, at nakatingin lamang sa kawalan. Tumawa ng mapait si Elias, isang tawang walang bahid ng konsensya. The house? I'm selling it. Kailangan namin ng capital ni Vian para sa bago naming business sa Manila. At si Mama? Well, since you love her so much, at parang mas naging anak ka pa niya kaysa sa akin, isama mo siya. You're both burdens anyway. Bagay kayong magkasama, isang lumpo at isang talunan. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Nerissa. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na paninikip ng kanyang dibdib, na tila may malaking kamay na pumipiga sa kanyang hininga. Bakit? Saan siya nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 15 taon ng pagsisilbi? Ng pagpupuyat sa tuwing may sakit si Elias, ng pagtitiis sa hirap para lamang makatipid? Elias, huwag mong gawin ito. Nanay mo siya. Pagsusumamo ni Nerissa, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Humakbang siya palapit sa asawa, balak hawakan ang kamay nito, ngunit mabilis na umiwas si Elias na tila ba ay may nakakahawang sakit si Nerissa. Don't touch me, Nerissa. Nakakasuka ang pagiging martyr mo. Pagtatapos ni Elias bago tumalikod. You have until tomorrow morning to pack your things. Isama mo na rin ang lahat ng gamit ng matandang yan. I don't want to see a single trace of you here when we get back. Ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas ay yumanig sa buong kabahayan.
Ngunit ang katahimikang naiwan sa loob ay mas nakakabingi. Nanatiling nakatayo si Nerissa sa gitna ng kusina, ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na pilit niyang pinipigil. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga aninong lumalabas upang pagtawanan siya. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang mga tuhod. Ngunit wala itong panama sa ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. "Patawad, nanay! Patawad!" Hitbi niya habang nakatingin sa direksyon ni Doña Purita. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang matandang babae na itinuring na siyang tunay na anak. Wala na silang matutuluyan. Wala na siyang pera dahil ang lahat ng kanyang naipon ay kinuha ni Elias sa kanilang joint account nang hindi niya nalalaman. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang ang kadiliman ng gabi ay tila lalamon na sa kanya, naramdaman ni Nerissa ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tuyot, nanginginig, ngunit matatag na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Napaangat ang tingin ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Doña Purita, na sa loob ng 5 taon ay hindi man lang naigalaw ang kanyang mga kamay dahil sa paralysis, ay nakatingin sa kanya ngayon. Ang mga matang dati ay walang buhay ay nagniningning ngayon sa ilalim ng ilaw ng kusina. May lungkot doon, ngunit meron ding isang uri ng apoy na hindi kailanman nakita ni Nerissa. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi ng matanda. Sa simula ay walang tunog na lumabas. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, isang paos at mahinang bulong, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Huwag kang iiyak, Nerissa," ang bulong ni Doña Purita. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungang matagal lang nakatago. "Hindi tayo ang aalis sa bahay na ito. At ang luhang yan na ang huling luhang sasayangin mo para sa isang taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa'yo." Natigilan ang mundo ni Nerissa. Ang hapdi sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding kuryente ng pagkalito at pag-asa. Sino ba talaga ang babaeng inalagaan niya sa loob ng 5 taon? At anong sikreto ang itinatago ng mga tuyot na kamay na yon na ngayon ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nerissa sa gitna ng malamig na kusina. Ang boses na narinig niya ay hindi guni-guni. Ito ay malinaw, may otoridad, at puno ng damdaming matagal ng ibinaon sa limot. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mukha ni Doña Purita. Ang matandang babae na sa loob ng 5 taon ay parang isang estatwang walang kibo, ay dahan-dahang huminga ng malalim. "Nanay, nakakapagsalita po kayo? Paano? Kailan pa?" Halos pabulong na tanong ni Nerissa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkalito. Hinawakan ni Purita ang kamay ni Nerissa. Ang kanyang mga daliri ay tuyot, ngunit may init, na nagpapatunay na siya ay gising na gising. "Matagal na, Nerissa. Unti-unting bumabalik ang lakas ko. 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit pinili kong manahimik. Pinili kong maging pipi at bingi sa paningin ng sarili kong anak." Yumuko ang matanda at isang mapait na luhang pumatak sa kanyang pisingi. "Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanyang pagkukunyari. Gusto kong malaman kung may natitira pa bang kabutihan sa puso ni Elias." Ngunit bawat araw na lumilipas, bawat gabing naririnig ko ang pag-iyak mo sa kabilang silid, at bawat sandaling nakikita ko kung paano kanya tratuhin na parang katulong, doon ko napatunayan na wala na akong anak. Ang lalaking iyon ay isang halimaw na nagkatawang tao. Napasinghap si Nerissa. Hindi niya akalaing ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang bawat lihim na hikbi niya sa gabi, ay naririnig at nararamdaman ng matanda. "Bakit po kayo nagtiis, Nay? Bakit hinayaan ninyong saktan niya tayo ng ganito?" "Dahil kailangan ko ng ebidensya, anak," sagot ni Purita.
Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Alam kong darating ang araw na itataboy niya tayo. Alam kong uubusin niya ang lahat para sa kanyang sariling luho. Kaya habang iniisip niyang ako ay isang pabigat na walang alam, dahan-dahan kong inihahanda ang ating kaligtasan. Itinuro ni Purita ang ilalim ng kanyang unan sa wheelchair. Sa tulong ng matanda, kinapa ni Nerissa ang isang maliit at matigas na bagay. Isang susing tanso na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang susing iyon ay tila nagliliwanag sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kusina. Iyan ang susi sa isang maliit na vault sa bangko na hindi alam ni Elias. Paliwanag ni Purita. Nandoon ang tunay na titulo ng bahay na ito. Ang titulong hawak ni Elias. Isang kopya lamang yon na ipina-forge niya. Ngunit ang orihinal ay nasa pangalan ko pa rin. At may nakasaad na kondisyon sa huling habilin ng aking asawa. Ang bahay na ito ay hindi kailanman maibebenta nang wala ang aking pahintulot o ang pahintulot ng taong nag-alaga sa akin sa aking huling sandali. Tumingin ng diretso si Purita sa mga mata ni Nerissa. At ang taong iyon ay ikaw, Nerissa. Hindi siya. Ikaw ang naging anak ko sa oras na tinalikuran ako ng sarili kong dugo. Parang isang liwanag sa dulo ng madilim na tunel ang naramdaman ni Nerissa. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay isa siyang biktima ng tadhana, isang babaeng walang kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa hawak niyang susi at sa mga salita ng kanyang binan, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang mundong matagal nang naging abo. Pero Nay, paanong mga utang ni Elias? Sabi niya, ibebenta na niya ang bahay para sa business nila ni Vian. Pag-aalala ni Nerissa. Numiti ng tipid si Purita, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Hayaan mo siyang mang-arap, Nerissa. Hayaan mo siyang gumastos ng perang wala siya. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Sa ngayon, kailangan nating maghanda. Huwag mong ipapakita sa kanya na alam mo na ang lahat. Magtiis tayo ng kaunti pa para sa huling pagkakataon. Tumayo si Nerissa, pinunasan ang kanyang mga luha at hinalikan ang noo ng matanda. Ang amoy ng gamot at pulbos ni Purita, na dati ay nagpapaalala sa kanya ng sakit, ay tila naging amoy na ng kaligtasan. Ngunit ang katahimikan ni Nerissa at Purita ay biglang nabasag nang marinig nila ang muling pagbukas ng pinto sa labas. Ang mabibigat na yabag ni Elias ay muling narinig sa hallway, kasabay ng malakas niyang pakikipag-usap sa telepono. Yes, attorney. Confirm na yan. Tomorrow, we sign the papers. I don't care if the old woman stays or goes, basta makuha ko ang pera. Vian and I are leaving for Singapore next week. Ang boses ni Elias ay puno ng kagalakan. Walang kamalay-malay na ang kanyang pabigat na ina at vocal na asawa ay kasalukuyang nagluluto ng kanyang sariling pagkagapi. Napasandal si Nerissa sa pader. Mahigpit na hawak ang susing tanso sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ramdam niya ang panganib, ngunit ramdam din niya ang lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Biglang tumigil ang mga yabag ni Elias sa tapat ng pinto ng kusina. Nakita ni Nerissa ang anino nito sa ilalim ng pinto. Tila, may napansin itong kakaiba. Nerissa, bakit bukas pa ang ilaw dito? At sino ang kinakausap mo? Ang boses ni Elias ay puno ng hinala habang dahan-dahang umiikot ang doorknob ng pinto. Mabilis na ibinalik ni Purita ang kanyang ulo sa pagkakasandal. Ipinikit ang kanyang mga mata at muling nagpanggap na walang buhay na estatwa. Habang si Nerissa naman ay mabilis na kumuha ng baso ng tubig, pilit na pinapakaalma ang kanyang sarili bago humarap sa asawang tila isang manununggab na lobo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang babala sa gitna ng malalim na gabi. Pumasok si Elias. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinalilibot ang tingin sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Nerissa sa tapat ng lababo. Mahigpit ang hawak sa isang baso ng tubig, habang ang kanyang likod ay bahagyang nakaharang sa kinalalagyan ni Doña Purita. Bakit gising ka pa? Tanong ni Elias.
Ang boses niya ay puno ng iritasyon. At sino ang kinakausap mo? Rinig ko ang bulong bito sa labas. Huminga ng malalim si Nerissa. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Wala akong kinakausap, Elias. Kinakausap ko lang ang sarili ko. Iniisip ko kung saan kami pupunta bukas. Lumapit si Elias. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila lalong bumaho sa maliit na espasyo. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakasandal sa wheelchair. Tila walang malay sa paligid. Huwag mo akong lokohin, Nerissa. Masyadong malakas ang bulong para sa isang taong nag-iisa. Bago pa makasagot si Nerissa, pumasok din sa kusina si Vian. Nakasuot na ito ng mamahaling pantulog na sutla. Ang kanyang mga kuko ay bagong pinta ng matingkad na pula. Agad siyang nagtakip ng ilong habang nakatingin kay Doña Purita. "Babe, ano ba yan? Ang baho naman dito." Maarte niyang sabi habang kumakapit sa braso ni Elias. "Amoy gamot at amoy matanda. I thought we agreed na ililipat na ang wheelchair na yan sa labas ng kwarto natin." "Vian, pakiusap. Gabi na." Mahinaong sabi ni Nerissa. Bagaman ang kanyang kamao ay nagkukubli na ng matinding galit sa loob ng kanyang bulsa. "Oh, look who's talking." Ang martir na asawa, tawa ni Vian. Isang tawang kasing talim ng basag na bubog. Lumapit siya kay Nerissa at tiningnan ang suot nitong lumang duster. "You know, Nerissa, you should be thankful. Pinibigyan ka na ni Elias ng pagkakataong makahanap ng buhay sa labas ng lunggang ito. Pero bago ka umalis, kailangan naming masiguro na hindi ka magiging problema sa pagbebenta ng bahay." Inilabas ni Elias ang isang folder mula sa kanyang likuran at ibinalandra ito sa mesa. "Pirman mo na ito. It's a waiver of rights. Pinapatunayan nito na wala kang habol sa anumang ari-arian ko, lalo na sa bahay na ito." Tumingin si Nerissa sa mga papeles. Alam niya ang totoo. Salamat sa bulong ni Doña Purita. Ngunit kailangan niyang magpanggap. "Paanong bahay na ito, Elias? Sabi mo noon, para ito sa magiging anak natin. Para sa seguridad ni nanay." "Wala tayong anak, Nerissa. At ang seguridad ni mama ay hindi na dito sa bahay na ito, kundi sa isang pasilidad na mas makakaalaga sa kanya." Bulyaw ni Elias. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naglaho. "Pumirma ka na para matapos na ito." Ayaw niyang pumirma, babe. "Baka kailangan lang ng kaunting tulong sa pag-iempake," sabi ni Vian na may mapanuyang ngiti. Bigla itong naglakad patungo sa maliit na cabinet kung saan nakatago ang mga damit ni Nerissa at ang ilang personal na gamit ni Doña Purita. Bago pa mapigilan ni Nerissa, kinuha ni Vian ang isang tumpok ng mga lumang damit at walang pakialam na imihagis ang mga ito palabas ng bintana. Ang tunog ng mga damit na bumabagsak sa basang semento sa labas, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ay tila paglapastangan sa dignidad ni Nerissa. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Nerissa. Akmang lalapitan si Vian, nuwit hinarang siya ni Elias. "Tulungan na kita para bukas. Wala ka nang gagawin kundi ang umalis," sabi ni Vian habang patuloy na nagtatapon ng mga gamit. Kinuha niya ang isang lumang litrato, ang tanging litrato ni Nerissa at Doña Purita noong masaya pa ang lahat. Akmang pupunitin ito ni Vian nang biglang lumitaw ang isang lakas sa loob ni Nerissa na hindi niya akalaing taglay niya. Mabilis na iniwasan ni Nerissa si Elias at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Vian. "Huwag mong susubukan. Huwag mong susubukan na saktan ang alaala ng pamilyang ito." Nagulat si Vian sa higpit ng hawak ni Nerissa. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang muka. "Elias, nasasaktan ako! Ang babaeng ito, sinasaktan ako!" Tinulak ni Elias si Nerissa palayo, dahilan upang mapaupo ang huli sa sahig. "Ano ba, Nerissa? Wala ka nang ambag dito. Nananakit ka pa. Pirmahan mo na yan kung ayaw mong kaladkarin kita, palabas na yan din." Habang nakaupo sa sahig, nararamdaman ni Nerissa ang hapdi sa kanyang siko. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso habang nakikita ang kanyang mga gamit na nababasa sa ulan. Tumingin siya sa wheelchair ni Doña Purita. Ang matanda ay nananatiling nakapikit, ngunit nakita ni Nerissa ang bahagyang paghigpit ng hawak nito sa laylayan ng kanyang kumot.
Alam ni Nerissa na nagpipigil din ang matanda. Hindi ako pipirma ngayon, Elias. Sabi ni Nerissa habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bakas ng takot. Bukas sa harap ng abogado, dun tayo mag-uusap. Dun ko sasabihin ang lahat ng dapat kong sabihin. Natawa si Elias, isang tawang puno ng kumpiyansa. Abogado? Saan ka kukuha ng pambayad sa abogado, Nerissa? Sige, pagbibigyan kita. Magpakareyna ka muna sa huling gabi mo rito. Pero tandaan mo, paglipas ng gabi, wala ka nang babalikan. Umalis ang dalawa, iniwan ang kusina na puno ng kalat at ang pinto ng bintana na nakabukas pa rin, hinahayaan ang malamig na hangin at tilamsik ng ulan na pumasok sa silid. Dahan-dahang lumapit si Nerissa kay Doña Purita. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, na ngayon ay dilat na at puno ng nag-aalab na poot. Nay, ayos lang po kayo? Tanong ni Nerissa habang pinupunasan ang tilamsik ng ulan sa mukha ng matanda. Tandaan mo ang gabing ito, Nerissa, bulong ni Doña Purita. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tandaan mo ang bawat patak ng ulan at ang bawat insultong ibinato nila sa atin. Dahil bukas, ang bawat gamit na itinapon nila ay babalik sa kanila bilang isang malaking dago na hindi nila malilimutan. Napatingin si Nerissa sa labas ng bintana, sa kanyang mga damit na nakahandusay sa putik. Hindi na siya nasasaktan. Ang nararamdaman niya ngayon ay ang matamis na lasa ng determinasyon. Isang lihim na nakatago sa kanyang bulsa, ang susing tanso, ang magiging susi sa kanilang paglaya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi napansin ni Nerissa na may isang gamit si Vian na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang mamahaling envelope mula sa isang maternity clinic. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahulog ang folder at lumabas ang isang resultang hindi para kay Elias. 3 buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit 4 na buwan nang wala si Elias sa Pilipinas bago siya bumalik nitong nakaraang linggo. Ang bulong na ito ni Nerissa ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang mga labi habang binabasa ang dokumentong nahulog mula sa bag ni Vian. Hawak niya ang papel na may tatak ng isang sikat na klinika at ang petsang nakasulat doon ay hindi nagsisinungaling. Ang bawat letra ay tila sumasayay sa harap ng kanyang mga mata, nagbibigay ng isang sandata na hindi niya inaasahang mahahawakan niya sa gabing ito ng trahedya. Anong ibig mong sabihin, Nerissa? Ang mahinang tanong ni Doña Purita. Ang kanyang boses ay puno ng interes habang nakasandal pa rin sa kanyang wheelchair. Nay, niloloko lang ni Vian si Elias, sagot ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nagnininging sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina. Sinasabi niyang magkakaroon na sila ng pamilya, na ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Elias ng pera at ng bahay na ito. Pero ayon sa papel na ito, hindi si Elias ang ama ng dinadala niya. Imposibleng siya ang ama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Purita. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin, puno ng pangungutya sa sariling anak. Ang aking anak, ang aking matalinong si Elias. Sa sobrang hangad niyang maging malaya at makapangyarihan, naging bulag siya sa katotohanan. Hinahayaan niyang gamitin siya ng isang babaeng walang ibang mahal, kundi ang pera ng pamilyang Villamor. Dahan-dahang itinago ni Nerissa ang dokumento sa ilalim ng sapin ng wheelchair ni Purita. Alam niyang ito ang magiging mitya ng pagsabog, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan muna nilang ayusin ang lahat ng legal na aspeto upang masigurong walang matitira kay Elias kapag bumagsak na ang katotohanan. Ilang sandali pa, isang mahinang katok sa pinto sa likuran ng bahay ang narinig ni Nerissa. Ang tunog ng 3 sunod-sunod na katok ay tila isang lihim na hudyat. Mabilis na binuksan ni Nerissa ang pinto at pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng simpleng Amerikana, ngunit may dalang aura ng karunungan. Siya si Attorney Santos, ang matalik na kaibigan ng pumanaw na asawa ni Purita. Doña Purita,
Nerissa? Pasensya na sa ganitong oras. Ako na padalaw. Bulong ng abogado habang mabilis na isinasara ang pinto upang hindi marinig ng mga nasa loob ng bahay. Natanggap ko ang mensahe mo, Purita. Handa na ang lahat ng kailangan natin. Salamat, Santos. Tugon ni Purita, ang kanyang boses ay may bahid ng pasasalamat. Nagawa mo ba ang ipinagagawa ko tungkol sa trust fund at sa donasyon ng bahay? Tumango si Attorney Santos at inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Opo, ang lahat ng ebidensya ng paggamit ni Elias ng pondo ng kumpanya nang walang pahintulot, pati na ang mga peking pirma na ginawa niya sa mga dokumento ng bangko ay nakolekta na namin. At tungkol sa bahay na ito, opisyal na itong nakapangalan sa tahanan ng Pag-asa Foundation. Ikaw, Nerissa, ang itinalaga ni Doña Purita bilang tagapangalaga ng pondong maiiwan. Napatingin si Nerissa sa abogado, pagkatapos ay kay Doña Purita. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato na ipinatong sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pabigat. Ito ay isang karangalan. Ang utang na loob na ibinigay niya sa matanda sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng isang tiwalang higit pa sa yaman. Bakit ako, Nay? Tanong ni Nerissa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Maari naman ninyong ibigay ito sa iba dahil ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, Nerissa. Sagot ni Purita habang hinahawakan ang kamay ng kanyang manugang. Noong ang sarili kong anak ay itinuring akong isang kasangkapan at ganang. Ikaw ang naghugas sa aking mga paa. Ikaw ang nagpakain sa akin. At ikaw ang nakinig sa aking katahimikan. Ang yaman ay walang halaga kung mapupunta lamang sa mga kamay na marumi. Sa iyo ko ititiwala ang lahat dahil alam kong gagamitin mo ito para sa mabuti. Sa loob ng silid, ang tatlo ay nagbulungan tungkol sa mga hakbang na gagawin sa susunod na araw sa Barangay Hall. Ang bawat plano ay maingat na inilatag, parang isang laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na pananalo. Ngunit sa gitna ng kanilang seryosong usapan, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa hallway. Ang tunog ng mga sapatos ni Elias ay papalapit sa kusina. Nerissa, sinong kausap mo riyan? Ang sigaw ni Elias mula sa labas ng pinto. Rinig ko ang boses ng isang lalaki. Anong kalokohan ito? Mabilis na nagtago si Attorney Santos sa madilim na sulok ng laundry area habang mabilis na ibinalik ni Nerissa ang wheelchair ni Purita sa dati nitong posisyon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago humarap sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Elias. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hinala. May hawak siyang bote ng alak at tila bahagyang nakainom. Sabi ko na nga ba, may itinatago ka. Sinong kasama mo rito? Wala akong kasama, Elias. Ang radyo lang ang nakabukas. Malamig na sagot ni Nerissa habang tinuturo ang maliit at lumang radyo sa ibabaw ng refrigerator. Masyado ka lang sigurong paranoid dahil sa dami ng itinatago mo sa akin. Lumapit si Elias kay Nerissa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ng kanyang asawa. Ang amoy ng alak ay nakakasuka. Huwag mo akong pilosopohin, Nerissa. Bukas, pagkatapos nating pumunta sa barangay, hinding-hindi ko na makikita ang mukha mo. Siguraduhin mo lang na wala kang kinuha sa bahay na ito na hindi sayo. Dahil bawat kutsara rito ay pag-aari ko. Tiningnan ni Nerissa si Elias ng diretsyo sa mga mata. Wala na ang takot. Ang nakikita na lang niya ay isang lalaking malapit nang mawala ng lahat. Ngunit masyadong mapagmataas para mapansin ito. Huwag kang mag-alala, Elias. Sabi ni Nerissa, ang boses ay puno ng misteryo. Wala akong kukunin na hindi sa akin. Pero sana, maging handa ka rin sa kung ano ang kukunin sa'yo ng tadhana. Napakunot ang ni Elias sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan.
Kasunod ang malakas na pagkulog na yumanig sa buong bahay. Sa liwanag ng kidlat, panandaliang nakita ni Elias ang isang anino sa sulok ng laundry area. Ngunit nang muling dumilim, tila wala na ito doon. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na babae ka, banta ni Elias bago muling lumabas ng kusina. Ang bawat yabag niya ay tila nagmamarka ng nalalabi niyang oras sa bahay na yon. Naiwan si Nerissa na humihinga ng malalim sa dilim. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa laylayan ng wheelchair ni Purita. Alam niyang nagsimula na ang huling laban. Isang sikreto tungkol sa sanggol ni Vian, isang susing tanso, at isang matandang babaeng handa nang bawiin ang lahat. Bukas, ang Baguio ay hindi na lang sa labas ng bahay. Bukas, ang tunay na unos ay darating sa buhay ni Elias Villamor. Hindi ito hotel, Nerissa. At ang nanay ko ay hindi dekorasyon na kailangang manatili sa master bedroom habang buhay. Ngayong umaga, darating ang kukuha sa kanya. Ang mga salitang ito ni Elias ay mas matalas pa sa lamig ng madaling araw na pumasok sa bintana ng kanilang kusina. Hawak ni Nerissa ang isang basahan na basang-basa ng kanyang mga luha, habang ang kanyang puso ay tila isang piraso ng tilang unti-unting pinupunit ng bawat salita ng kanyang asawa. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at nakakasakal. Tiningnan ni Nerissa ang mukha ni Elias. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang sariling pamilya. Nasaan na ang mapagmahal na anak na nakilala niya noon? Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estrangero na may malamig na mga mata, walang bakas ng pagmamahal o kahit katiting na respeto sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Sa isang home care facility siya dadalhin, patuloy ni Elias habang seryosong tinitingnan ang kanyang relo. Mura lang ang bayad doon. At sapat na yon para sa isang taong wala namang ibang ginagawa, kundi tumingin sa pader. Kailangan na naming ayusin ang master bedroom para sa amin ni Vian. Elias, maawa ka naman sa nanay mo? Ang pabulong na pagsusumamo ni Nerissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang duster. Ang utang na loob mo sa kanya ay hindi matutumbasan ng kahit anong pera. Siya ang nagpalaki sa iyo. Siya ang nagtrabaho ng doble kayod noong mamatay ang tatay mo para lang makapagtapos ka. Nayang bang mahina na siya? Itatapon mo na lang siya na parang basura? God, Nerissa, stop with the drama! Singit ni Vian na kakapasok lang sa kusina. Suot ang isang mamahaling robe at may hawak na tasa ng kape. It's called practical living. Bakit ba kailangang magtiis sa isang matandang hindi naman nakakatulong sa bahay? In fact, she's a health hazard. Ang baho ng kwarto dahil sa mga gamot niya. If you're so concerned, why don't you just pay for her stay in a 5-star hospital? Oh, I forgot. Wala ka nga palang pera. Tumawa si Vian, isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Lumapit siya kay Elias at humilig sa balikat nito. Babe, the movers are here. Sabihan mo na, ang yaya mo na ilabas na ang mga gamit ng matanda. Narinig ni Nerissa ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang ingay ng makina nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Sumunod ang mabibigat na yabag ng dalawang lalaking pumasok sa loob ng bahay. May dalang mga malalaking plastic bag at isang luma at maduming stretcher. Wait! Huwag ninyong hahawakan ang biyanan ko! Sigaw ni Nerissa habang humaharang sa pinto ng silid ni Doña Purita. Ngunit isang marahas na tulak mula kay Elias ang nagpabagsak kay Nerissa sa sahig. Ang kanyang balikat ay tumama sa kanto ng lamesa, ngunit hindi niya ininda ang sakit ng katawan. Ang mas masakit ay ang makita ang kanyang asawa na walang pakialam, na pinapanood ang mga estrangerong binuhat ang kanyang sariling ina na parang isang kargamento. Elias, parang awa mo na, huwag sa pasilidad na iyon. Rinig ko ang mga balita tungkol doon, pinababayaan ang mga matatanda roon. Iyak ni Nerissa habang pilit na bumabangon. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila, Nerissa. Kung gusto mong sumama sa kanya, go ahead.
Wala akong pakialam. Sigaw ni Elias. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Huwag mong pairalin ang pagiging martyr mo rito. Dahil tapos na ang oras mo sa bahay na ito. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Nerissa kay Doña Purita. Ang matanda ay nananatiling tahimik. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay habang binubuhat ng mga lalaki. Ngunit sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang luha sa mga mata ni Purita, kundi isang malamig at matalim na tingin na nakatitig ng diretsyo kay Elias. Iyon ay isang tingin ng isang inang tuluyan ng pinutol ang ugnayan sa kanyang anak. Ang katahimikan ni Purita ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang matinding poot na naghihintay ng tamang panahon. Dahan-dahang tumayo si Nerissa. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang damit at ang dugo sa kanyang siko. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya si Elias, hindi na nang may pagmamakaawa, kundi nang may matinding paninindigan. Sige, Elias, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay naging kalmado at banayad, ngunit may dalang bigat na tila isang babala mula sa langit. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo ang kwartong ito, kunin mo ang bahay na ito, at itapon mo ang nanay mo kung saan mo gusto. Pero tandaan mo ang sandaling ito. Tandaan mo ang mukha ng nanay mo habang ipinagkakanulo mo siya. Napakunot ang no ni Elias, tila nagulat sa biglang pagbabago ng aura ni Nerissa. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na malaya ka na, sagot ni Nerissa, habang lumalapit sa wheelchair ni Purita at hinahawakan ang kamay ng matanda. Malaya ka nang magpakasasa sa kasinungalingan mo. Pero bago lumubog ang araw na ito, malalaman mo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kawalan. Tinalikuran ni Nerissa ang naguguluhan at galit na si Elias. Sa tulong ng mga lalaki, inalalayan niya ang pagbaba ni Purita patungo sa naghihintay na puting van sa labas. Habang papalayo ang sasakyan, hindi lumingon si Nerissa sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 15 taon. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang susing tanso at ang dokumento ng maternity clinic na magiging mitsa ng pagsabog ng mundong binuo ni Elias. Mabango ang adobong luto ni Nerissa. Ang samyo ng toyo, suka, at bawang ay humahalo sa halimuyak ng bagong saing na kanin. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, wala na ang dating tamis ng pagsisilbi. Ito na ang huling hapunan na ihahanda niya sa kusinang ito. Ang huling pagkakataon na ang usok mula sa kalan ay magsisilbing saksi sa kanyang pagtitiis. Sa gitna ng kanyang pagluluto, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto sa likod. Hindi ito ang marahas na katok ni Elias, kundi isang tila nahihiyang pag-antig sa kahoy. Pagbukas niya, tumambad ang mukha ni Aling Cora, ang kanilang kapitbahay na matagal na ring nakasubaybay sa kalbaryo ni Nerissa. May dalang mangkok ng ulam ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nerissa, anak, bulong ni Aling Cora habang mabilis na lumingon sa paligid. Narinig ko ang ingay kanina. Totoo ba? Palalayasin na kayo ni Elias? Tumango ng bahagya si Nerissa. Ang kanyang mukha ay kalmado na tila isang lawa matapos ang malakas na ulan. Opo, Aling Cora. Bukas na po ang alis namin. Hinawakan ni Aling Cora ang kamay ni Nerissa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mag-iingat kayo, anak. May mga balita rito sa barangay na baon sa utang si Elias sa mga maling tao. Sinasabi niya sa lahat na ang bahay na ito ang pambayad niya. Huwag kayong papayag, Nerissa. Pinaghirapan ninyo ni Purita ang tahanang ito. Salamat, Aling Cora. Huwag po kayong mag-alala. Alam na po namin ang gagawin. Sagot ni Nerissa na may kasamang tipid na ngiti. Matapos umalis ang kapitbahay, isinara niya ang pinto at bumalik sa loob. Sa kabilang silid, naghihintay si Doña Purita. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, tila isang reynang naghahanda sa digmaan ang matanda. Hawak na nila ang mga huling papeles na dinala ni Attorney Santos. Ang bawat pirma ni Purita ay malinaw at matatag.
isang patunay na ang kanyang isip ay hindi kailanman naging lumpo. Handa na ang lahat ni Risa, sabi ni Purita. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ang tahanan ng Pag-asa Foundation ang tatanggap sa bahay na ito. Magiging kanlungan ito ng mga taong gaya natin, mga itinapon at binaliwala. Walang makukuha si Elias kahit isang pirasong pako rito. Lumapit si Nerissa sa matanda at dahan-dahang kinuha ang suklay. Isang tahimik na ritual bago ang malaking pagbabago. Dahan-dahang sinuklay ni Nerissa ang maputing buhok ni Purita. Ang bawat hagod ng suklay ay tila nag-aalis ng mga tinik ng nakaraan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang damdamin ng pasasalamat at pagmamahal ay sapat na upang punuin ang silid. Salamat, Nay, sa pagtitiwala sa akin. Bulong ni Nerissa habang itinatali ang buhok ng matanda sa isang maayos na ayos. Ikaw ang nagligtas sa akin, Nerissa. Ngayon, oras na para iligtas natin ang ating mga sarili, tugon ni Purita. Pagkatapos ng kanilang tahimik na sandali, lumuhod si Nerissa sa harap ng matanda at magkasama silang nanalangin. Isang panalangin hindi para sa paghihigante, kundi para sa kalakasan at kapayapaan sa bagong landas na kanilang tatahakin. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng kabanalan. Tila ba ang langit ay nakikinig sa dalawang babaeng pinagbuklod ng dusa at nayon ay pinag-iisa ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gate ng bahay. Hindi ito tunog ng susi, kundi tunog ng isang taong pilit na sinisira ang trangka. Sinundan ito ng mga sigaw ng mga lalaking may magaspang na boses. Elias! Lumabas ka riyan! Alam naming nandyan ka! Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Huwag mo kaming pangtaguan! Nasaan ang perang ipinangako mo? Nasaan ang titulo ng bahay? Napatayo si Nerissa. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Tumingin siya sa bintana at nakita ang tatlong lalaking may malalaking katawan na pilit na pumapasok sa bakuran. Sa loob ng bahay, narinig din ang mabilis na yabag ni Elias mula sa itaas. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang kausap si Vian sa pinto. Babe, huwag kang lalabas. Sila yung mga pinagkakautangan ko. Nanginginig na sabi ni Elias. Tumingin si Nerissa kay Doña Purita. Ang matanda ay hindi natakot. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyong inaasahan nila ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaakala nila. Buksan mo ang pinto, Nerissa, utos ni Purita. Ang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hayaan mong makita nila ang tunay na kalagayan ng bahay na ito. Hayaan mong magsimula ang katapusan ni Elias sa harap ng sarili niyang mga multo, sa harap ng batas at ng Diyos. Ang bahay na ito ay hindi na sa iyo, Elias. At kailanman, hindi mo na mahahawakan ang titulong pilit mong ninakaw mula sa iyong ina. Ang tinig ni Nerissa ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa loob ng barangay hall na puno ng mga usisero at mga kapitbahay. Ang amoy ng lumang floor wax at ang alinsangan ng silid ay tila nagpabigat sa tensyong nararamdaman ng lahat. Nakaupo si Elias sa tapat ni Nerissa. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakasandal sa upuan. Sa tabi niya, si Vian ay abala sa pagpapaypay ng sarili. Tila naiinitan at naiinip sa nagaganap. Nerissa, huwag ka nang magpakadrama rito, sabi ni Elias habang inilalapag ang isang lukot na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Hawak ko ang titulo. Ako ang anak. Ako ang tagapagmana. Ang pagtira ninyo rito ay isang pabor lang na matagal ko nang binawi. Barangay Captain, pakiusap. Paalisin na ang mga taong ito sa ari-arian ko. Tumingin ang barangay captain kay Nerissa. Pagkatapos ay sa wheelchair kung saan nakaupo si Doña Purita. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang muka ay natatakpan ng anino ng kanyang belo. Ang katahimikan sa silid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Nerissa, may maipakikita ka bang dokumento?
na magpapatunay na may karapatan pa kayo sa bahay? Tanong ng barangay captain. Bago pa makasagot si Nerissa, tumayo si Vian at humalakak. Anong dokumento? Ang tanging dokumentong hawak niyan ay ang mga resibo ng gamot na kinukupitan niya siguro mula sa allowance ni Elias. Captain, let's be real. She's just a bitter ex-wife holding on to a house she doesn't own. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay nagsimulang lumakas. May mga naaawa kay Nerissa. Ngunit may mga nagsisimula na ring maniwala sa kumpiyansa ni Elias. Ngunit sa gitna ng ingay, isang mahina ngunit matigas na tunog ng pag-ubo ang nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahang itinaas ni Doña Purita ang kanyang ulo. Sa tulong ni Nerissa, pilit siyang tumayo mula sa wheelchair. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang sakripisyo, isang pagpapakita ng lakas na matagal nang inakala ng lahat na naglaho na. Ang buong barangay hall ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nanghahas na huminga ng malakas nang magtama ang mga mata ni Purita at ni Elias. Ang boses na ito, simula ni Purita, ang kanyang tinig ay paos, ngunit punong-puno ng otoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang boses na inakala mong hindi mo na maririnig muli, Elias. Ito ang boses na magsasabi sa iyo ng katotohanan. Napaatras si Elias. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Mama? Nakakapagsalita ka? Hindi lamang ako nakakapagsalita, Elias. Nakakakita rin ako. Nakikita ko ang bawat panluloko mo, ang bawat pagsisinungaling mo, at ang pagtatapon mo sa akin na parang basura, para lamang sa perang hindi mo naman pinaghirapan, patuloy ni Purita. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig, ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Nerissa. Ang titulong hawak mo ay isang kasinungalingan. Ang tunay na titulo ay matagal ko nang ibinigay sa tahanan ng Pag-asa Foundation. Ang bahay na ito ay hindi na sa pamilyang Villamor. Ito ay magiging kanlungan na ng mga taong pinagkaitan ng pag-ibig, gaya ng ginawa mo sa amin. Pumasok si Attorney Santos sa silid. Bit-bit ang mga orihinal na dokumento na may selyo ng gobyerno. Inilatag niya ang mga ito sa harap ng barangay captain. Ang titulong hawak ni Ginoong Elias Villamor ay napatunay ang pekeng kopya. Ang lagda ni Doña Purita ay ginaya lamang. Narito ang opisyal na deed of donation na pinirmahan ng aking kliyente 3 buwan na ang nakalilipas. Ang gulungan sa silid ay nauwi sa isang malakas na hiyawan ng gulat. Si Elias ay tila isang estatwang hindi makapaniwala, habang si Vian ay biglang napatayo at namutla. Ang kapangahasan ni Elias ay gumuho sa isang saglit. Hindi maaari! Nanay ko siya! Wala kayong karapatang gawin ito! Sigaw ni Elias. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng takot at desperation. Mayroon pa, Captain, sabi ni Attorney Santos habang inilalabas ang isang maliit na tablet. Bago tayo magtapos, nais naming ipakita ang dahilan kung bakit nagpasya si Doña Purita na putulin ang ugnayan sa kanyang anak. Ito ay isang video recording mula sa loob ng kwarto ni Doña Purita noong nakaraang linggo. Ang mga mata ni Elias ay nanlaki sa sindak. Tumingin siya kay Vian, na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Pinindot ni Attorney Santos ang play at ang unang lumabas na tunog ay ang boses ni Elias na nilalait ang kanyang paralisadong ina. Kasunod ang isang pag-amin na sadyang ikinagulat ng lahat ng naroroon. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa pera, kundi isang kataksilang hinding-hindi mapapatawad ng kahit sinong ina. Ang bawat salita sa video ay parang isang matalim na aspile na itinutusok sa pandinig ng bawat taong naroroon sa barangay hall. Ang mukha ni Elias sa screen, puno ng puot at kawalang galang, habang tinatawag niyang pabigat na basura, ang sariling ina ay sapat na upang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik lang, ay nagsimulang magbulungan ng may matinding galit. Ang mga salitang, "walang utang na loob" at "halimaw" ay parang mga palaso na bumabaon sa pagkatao ni Elias.
Napaluhod si Elias sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa screen. Hindi siya makapaniwala na ang bawat lihim na pag-uusap nila ni Vian sa loob ng kwarto ay naitala ng matanda. Tumingin siya kay Vian, umaasa ng kaunting suporta. Ngunit ang nakita niya ay ang mukha ng isang babaeng dahan-dahang lumalayo sa apoy. "Babe, hindi totoo yan. Edit lang yan ni Nerissa." Ang pautal-utal na sigaw ni Elias habang sinusubukang abutin ang kamay ni Vian. Ngunit mabilis na umiwas si Vian. Ang kanyang muka na dati ay puno ng tamis ay naging kasing tigas na ng bato. "Huwag mo akong hawakan, Elias. Akala ko ba nasa iyo ang kontrol ng lahat? Akala ko ba sigurado na ang pera mula sa bahay na ito?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nerissa habang inilalabas niya ang huling alas mula sa kanyang bulsa, ang lukot na papel mula sa maternity clinic. "Sigurado ka bang para sa anak ninyo ang perang iyon, Elias? O para sa anak ni Vian sa ibang lalaki?" Inihagis ni Nerissa ang papel sa harap ni Elias. Ang tunog ng papel na humahampas sa sahig ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababawi. Mabilis na binasa ni Elias ang nakasulat at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. 4 na buwan na ang bata. Habang 3 buwan pa lang silang magkasama ni Vian, simula nang bumalik siya mula sa barko. Vian? Ano ito?" Ang boses ni Elias ay puno ng pait. "Ano ba, Elias? Napaka-naive mo!" sigaw ni Vian. Ang kanyang boses ay umaalingonggaw sa buong silid. Walang pakialam sa mga taong nakatingin. "Sa tingin mo ba, magtitiyaga ako sa isang lalaking walang maipagmamalaki kundi ang bahay ng nanay niya? I stayed because I thought you were rich. Pero ngayong, wala na ang bahay. At ang dami mo pang utang sa mga kolektor sa labas. Anong mapapala ko sa'yo?" Dahan-dahang tinanggal ni Vian ang suot niyang singsing. Ang singsing na binili ni Elias gamit ang perang ninakaw sa savings ni Nerissa. Sa harap ng lahat, inihagis niya ito ng malakas sa mukha ni Elias. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng ilaw ay tila isang huling pangungutya bago ito gumulong sa sahig at mawala sa dilim. "Good luck sa buhay pulubi mo, Elias. At ikaw, Nerissa? Magsama kayo ng matandang yan. You're all losers anyway." Pagtatapos ni Vian, bago marahas na lumabas ng barangay hall, iniwan ang isang lalaking tuluyan nang naglaho ang dignidad. Sa labas ng silid, ang mga lalaking naghahanap kay Elias kanina sa kanilang bahay ay biglang pumasok. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng panibagong takot sa lahat. "Elias Villamor! Sabi ng boss namin, kung wala kang pambayad, kukunin namin ang lahat ng meron ka. At balita namin, wala ka na palang bahay." Ang barangay captain ay napaling na lamang at tinawag ang mga tanod upang ilabas ang mga nanggugulo. Ngunit ang kahihiyan ni Elias ay hindi na matatago. Ang bawat mata ng kanyang mga kamag-anak at kapitbahay ay puno ng pandidiri. Mula sa pagiging tinitingalang anak ng pamilya Villamor, naging isa siyang pariya sa isang iglap. Naiwan si Elias sa gitna ng silid. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig. Ang bawat sakripisyo ni Nerissa, ang bawat pag-aalaga nito sa kanyang ina, at ang bawat pagkakataong binigay sa kanya ay isa-isang bumalik sa kanyang gunita. Naisip niya ang malamig na gabi kung kailan pinagtabuyan niya si Nerissa sa ulan. Ngayon, siya ang nasa ilalim ng mas matinding unos. Ang unos ng sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahang gumapang si Elias patungo sa kinalalagyan ni Nerissa at Doña Purita. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, humahalo sa alikabok ng sahig. "Nerissa, patawarin ninyo ako." Ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa hagulgol. "Nagkamali ako. Nabulag ako. Please, huwag mo akong itakwil. Nerissa, mahal kita. Alam mo yan? Kailangan ko kayo." Hinawakan ni Elias ang dulo ng duster ni Nerissa.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsusumamo. Ang buong barangay hall ay muling natahimik. Hinihintay ang magiging reaksyon ng babaeng 15 taong naging martir sa kanyang kamay. Nakatayo si Nerissa ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa wheelchair ni Doña Purita. Tiningnan niya ang lalaking nasa paanan niya. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na awa. Hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawalan ng kaluluwa. Hindi ako basahan, Elias. Hindi ako ang basahang pupulutin mo lang at gagamitin para punasan ang dumi sa iyong mga kamay kapag tinapon ka na ng mundong pinili mo. Ang boses ni Nerissa ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 15 taon ng pananahimik at pagtitiis. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay malamig na ngayon na parang mga bituin sa gitna ng madilim na gabi. Nanatiling nakaluhod si Elias sa paanan niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng duster ni Nerissa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Nerissa, please. Nagkamali ako. Nabulag ako ni Vian. Iyak ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Akala ko ay iyon ang kaligayahan. Pero ikaw at si Mama ang tunay kong buhay. Give me one more chance. Para sa ating hinaharap, para sa pamilyang ito. Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nerissa. Hinaharap? Elias, 15 taon kitang binigyan ng pagkakataon. 15 taon akong naniwala sa mga pangako mong laging napapako. Nung inalagaan ko ang nanay mo habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba, nasaan ang pamilyang sinasabi mo? Nung itinapon mo ang mga gamit ko sa ulan at pinagtabuyan mo kami, nasaan ang pag-ibig na ipinaglalaban mo ngayon? Babe, kailangan ko lang ng pera para mabayaran ang mga utang ko. Gagawin ko yon para sa atin. Patuloy ni Elias, sinusubukang gamitin ang datingang taktika ng gaslighting upang makuha ang loob ni Nerissa. Kung iiwan mo ako ngayon, paano na ako? Papatayin ako ng mga taong yon. Nerissa, maawa ka sa akin. Dahan-dahang inalis ni Nerissa ang pagkakahawak ng mga kamay ni Elias sa kanyang damit. Ang bawat daliri ni Elias na bumibitaw ay tila isang tanikala na napapatid sa kaluluwa ni Nerissa. Tumayo siya ng tuwid at humarap sa barangay captain at sa mga taong nakasaksi sa kanilang drama. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto sa sarili at sa kapwa, Elias. Ang nararamdaman ko sa iyo ngayon ay hindi na awa, kundi isang malalim na pagod. Napagod na akong maging pader mo habang ikaw ay abala sa pagbuwag sa ating tahanan, sabi ni Nerissa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Doña Purita. Ang matanda ay nakatingin ng diretso sa kanyang anak. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Elias? Ang paos na tinig ni Purita ay umalingaw-ngaw muli. Ang aking dugo ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Ngunit ang iyong puso ay hindi na sa akin. Sa araw na ito, sa harap ng batas at ng mga saksi, pinuputol ko na ang ugnayan natin. Wala kang matatanggap na mana, wala kang matatanggap na tulong. Ikaw ay naging dayuhan sa sarili mong ina. Napaatras si Elias, tila sinampal ng katotohanan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang dahan-dahang itaas ni Nerissa ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang kanang kamay, dahan-dahan niyang hinugot ang gintong wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang bawat segundo ng paghila sa singsing ay tila isang pagbabalik tanaw sa bawat pait na naranasan niya. Isang sandali ng ganap na paglaya. Inilagay ni Nerissa ang singsing sa nakabuklat na palad ni Elias. Ang ginto ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng barangay hall. Tila isang alaala ng isang pangakong tuluyan ng pumanaw. Ito ang huling bagay na nag-uugnay sa atin, Elias. Ngayon, malaya ka na sa akin, at malaya na ako sa'yo, bulungi ni Nerissa. Huwag mo na kaming hahanapin.
huwag mo na kaming susubukan na saktan muli. Dahil ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na ang Nerissa na maaari mong tapakan. Tinalikuran ni Nerissa si Elias, na nanatiling tulala at nakahandusay sa sahig. Hawak ang singsing na wala ng halaga. Inalalayan ni Nerissa ang wheelchair ni Doña Purita at dahan-dahang lumabas ng barangay hall. Ang bawat hakbang niya palabas ay tila isang pagtapak sa bagong lupa. Isang hanging sariwa ang humahaplos sa kanyang muka. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Iniwan ang mga kalsadang basa ngunit malinis. Isang puting van ang naghihintay sa kanila, kasama si Attorney Santos. Sa Batangas na tayo tutuloy, Nay, sabi ni Nerissa habang tinutulungan ng matanda na makasakay sa sasakyan. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang nahahati upang bigyang daan ang sinag ng buwan. Opo anak, doon tayo sa lugar kung saan ang alon ay marunong makinig at ang hangin ay hindi nagsisinungaling. Sagot ni Purita habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nerissa. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa Quezon City, hindi lumingon si Nerissa. Alam niyang sa bawat kilometrong nilalakbay nila ay lalong lumalayo ang anino ng kanyang nakaraan. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanila sa pampang ng Batangas. Isang buhay na binuo mula sa abo ng kataksilan at pinatibay ng ginto ng tunay na pagmamahal. Sa bawat ikot ng gulong ng sasakyan, tila ba ay unti-unting nalalaglag ang mga tinik na matagal nang nakabaon sa balikat ni Nerissa. Habang binabagtas nila ang mahabang kalsada, palabas ng maingay at magulong Quezon City, ang usok at ingay ng syudad ay dahan-dahang napapalitan ng sariwang hangin at luntiang tanawin ng probinsya. Nakasandal si Nerissa sa bintana, pinapanood ang pagsilip ng araw sa pagitan ng mga bundok, at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Elias. Nakahinga ka na ba ng maluwag, anak? Ang malumanay na tanong ni Doña Purita habang nakatingin din sa labas. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Mas may buhay. Tila ba ang paglisan sa bahay na yon ay nagbigay din sa kanya ng panibagong lakas. Opo, Nay. Para ngayon ko lang ulit naramdaman na sa akin ang bawat hininga ko. Sagot ni Nerissa na may kasamang matamis ng iti. Naalala niya ang lahat ng mga taon ng kanyang tiis. Ang mga gabing pilit niyang nilalamon ang kanyang mga luha upang hindi magising si Elias. Ang mga umagang, kahit may sakit siya, ay kailangang bumangon upang magsilbi. At ang mga hapong tinitiis niya ang masasakit na salita para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang lahat ng iyon ay tila mga aninong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng sinag ng araw. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, narating nila ang isang maliit na bayan sa dalampasigan ng Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang musikang bumabate sa kanilang pagdating. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang payak, ngunit matibay na bahay na yari sa kahoy at semento, nakaharap sa malawak at asul na dagat. Ito ang munting pamana ng yumaong asawa ni Purita, isang lihim na kanlungan na matagal nang hindi napupuntahan. Pagbaba ni Nerissa sa sasakyan, agad siyang sinalubong ng malakas na amoy ng alat at sariwang hangin. Ang bawat simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang mga sugat, nagpapagaling sa bawat hapdi na iniwan ng kataksilan. Ang mga dahon ng niyog ay sumasayaw sa ihip ng hangin, lumilikha ng isang banayad na ingay na tila bumubulong ng pag-asa. Dito tayo magsisimulang muli, Nerissa, sabi ni Purita habang inaalalayan siya ni Nerissa sa kanyang wheelchair patungo sa beranda ng bahay, isang sandali ng ganap na kapayapaan. Habang nakatingin sila sa malawak na dagat, nakita ni Nerissa ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang tunay na ngiti ni Doña Purita. Hindi ito ang ngiti ng pagkukunyari o ngiti ng tagumpay, kundi ang ngiti ng isang inang nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning
habang pinapanood ang paghampas ng puting bula sa buhanginan. Nay, ang ganda po rito. Ang sarap sa pakiramdam na wala nang sisigaw sa atin. Wala nang manlalait. Bulong ni Nerissa habang nakaupo sa tabi ng matanda. Hinahayaan ang kanyang mga paa na madama ang init ng sikat ng araw. Pumasok sila sa loob ng bahay upang mag-ayos ng mga gamit. Bagaman may kaunting alikabok, ramdam ang init at pagmamahal sa bawat sulok ng munting tahanan. Habang naglilinis ng isang lumang cabinet sa dating silid ng asawa ni Purita, may nakitang isang maliit na kahon si Nerissa. Nakatago ito sa pinakailalim, balot ng isang lumang tela. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang isang sobreng may sulat kamay. Ang pangalang nakasulat sa labas ay hindi kay Elias, kundi sa isang taong hindi inaasahan ni Nerissa. Para sa aking mahal na Purita, at sa babaeng magiging liwanag ng kanyang huling mga araw. Ang basa ni Nerissa sa pabulong na paraan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang lumang papel. Tila may mensahe ang nakaraan na ngayon pa lamang handang magpakita. Bago pa man maipagpatuloy ni Nerissa ang pagbasa, narinig niya ang boses ng isang kapitbahay na tumatawag mula sa labas. Isang babaeng may dalang basket ng mga sariwang isda at prutas, may malapad na ngiti at nag-aalok ng tulong. Ang kabutihan ng mga tao sa probinsya ay tila isang gamot na mabilis na nagpapahilom sa pusong sugatan. Ngunit ang nilalaman ng sobre ay nananatiling isang misteryo sa kanyang isip. Anong lihim ang iniwan ng asawa ni Purita? At paano ito makakaapekto sa bagong buhay na kanilang sinisimulan sa pampang ng Batangas? Ang bawat madaling araw sa Batangas ay nagsisimula sa samyo ng bagong lutong tinapay, isang halimuyak na humahalo sa alat ng dagat at sa lamig ng hangin bago sumikat ang araw. Para kay Nerissa, ang tunog ng pagmamasa ng harina sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang ritual ng paglikha, isang paraan upang dahan-dahang buuin muli ang kanyang sariling pagkatao na dati ay nadurog. Ang tahanan ni Inay ay hindi lamang isang simpleng bakery sa tabi ng dagat. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang gaya ni Nerissa, mga inabandona, sinaktan, at kinalimutan ng mundo. Sa bawat pandesal na lumalabas sa oven, may kasamang kwento ng pag-asa at pagbangon. Ma'am Nerissa, sold out na po ang unang batch ng pandesal. Marami na namang naghihintay sa labas. Ang masayang balita ni Elena, isa sa mga kinuha ni Nerissa upang tumulong. Si Elena ay lumayas sa isang abusadong relasyon at dito sa Batangas, nahanap ang kapayapaan sa ilalim ng gabay ni Nerissa. Salamat, Elena. Pakisabihan sila na mainit pa ang susunod na batch. At huwag nating kalimutang bigyan ng libreng kape ang mga mangingisdang kagagaling lang sa dagat. Sagot ni Nerissa habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang apron. Sa isang sulok ng bakery, malapit sa bintanang nakaharap sa dagat, nakaupo si Doña Purita. Bagaman dahan-dahan nang humihina ang kanyang katawan dahil sa katandaan, ang kanyang isip ay nananatiling nagniningning na parang hiyas. Siya ang nagsisilbing inay ng lahat sa bakery, ang nagbibigay ng payo at lakas sa bawat babaeng lumalapit sa kanya. Binasa muli ni Nerissa ang liham na nahanap niya noong unang linggo nila rito. Ang liham mula sa yumaong asawa ni Purita ay naglalaman ng isang huling habilin. Iwanan ang bahay at lupaing ito sa sinumang babaeng mag-aalay ng kanyang buhay para sa aking asawa. Dahil alam kong ang aking anak ay bulag, kailangan ni Purita ng isang anghel na may matibay na pakpak. Ang liham na iyon ang naging pundasyon ng tiwala ni Nerissa sa kanyang sarili. Hindi siya nagkamali sa kanyang piniling landas, isang sandali ng tahimik na tagumpay. Dinalhan ni Nerissa ng isang pirasong mainit na pandesal si Doña Purita. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang tinapay at sa unang kagat, ang kanyang mga mata ay pumikit sa sarap. Nerissa, anak, bulong ni Purita habang hinahawakan ang kamay ni Nerissa. Lasa itong pagmamahal. Lasa itong kalayaan. Sa bawat kagat, nararamdaman ko na hindi na tayo biktima.
Tayo na ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Mumiti si Nerissa at hinalikan ang kamay ng matanda. Dahil po sa inyo ito, Nay. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas na tumayo muli. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa bakery. Hindi siya taga roon. Ang kanyang suot ay pang-siyudad at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa counter at hinanap si Nerissa. "Kayo po ba si Nerissa Villamor?" tanong ng lalaki. Ang boses ay mababa at seryoso. "Ako nga po." "Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" sagot ni Nerissa. Ang kanyang puso ay biglang kumaba nang marinig ang dati niyang apelido. "Galing po ako sa Quezon City. Isa po akong social worker." Simula ng lalaki habang inalalabas ang isang larawan mula sa kanyang pitaka. "May nakita po kaming lalaki sa lansangan, malapit sa dati ninyong tinitirhan. Sinasabi niyang asawa niyo raw siya. Halos hindi na siya makilala dahil sa dumi at gutom. Sinasabi rin ng mga pulis na hinahanap siya ng mga tao dahil sa malalaking utang at wala na siyang matuluyan." Tiningnan ni Nerissa ang larawan. Ang lalaking nasa litrato ay may malalalim na mata, madungis ang balat, at tila isang kalansay na naglalakad. Malayo sa mapagmataas at makisig na Elias na kilala niya noon. Ang dating asawa niya ay isa na ngayong pulubi, namumuhay sa takot at kahihiyan sa mga kalsadang dati ay nilalakaran niya ng may pagmamalaki. "Nalaman po namin ang lokasyon niyo mula sa barangay records." Patuloy ng lalaki. "Nananawagan po siya, humihingi po siya ng huling pagkakataon na makita kayo at ang kanyang ina bago siya tuluyang mawala sa katinuan." Natahimik ang buong bakery. Ang tunog ng mga alon sa labas ay tila naging isang malungkot na paalala ng nakaraan. Tumingin si Nerissa kay Doña Purita na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang desisyon ay nasa mga kamay na ni Nerissa. Papayagan ba niyang muling pumasok ang anino ng nakaraan sa kanilang munting paraiso? O tuluyan na niyang isasara ang pinto sa lalaking nagtapon sa kanila sa gitna ng unos? Hayaan mo na siya sa anino ng kanyang mga desisyon, Nerissa. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan. Kinsaya ay dumarating ito sa anyo ng sariling konsensyang hindi ka pinatatahimik. Ang mga salitang ito ni Doña Purita ay tila isang huling hatol habang nakatingin siya sa larawan ng kanyang anak na hawak ng social worker. Walang galit sa kanyang boses, wala ring pait. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagkapagod, isang pagtanggap na ang taong nasa larawan ay hindi na ang sanggol na minsan niyang ipinaglaban, kundi isang estrangerong nilamon ng sariling kasakiman. Nagpasya si Nerissa. Nagpadala siya ng tulong pinansyal para madala si Elias sa isang maayos na pasilidad, ngunit tumangi siyang makipagkita. Iyon ang kanyang paraan ng pagpapatawad, ang pagbibigay ng awa nang hindi hinahayaang muling malason ang kanyang bagong mundong binuo. Lumipas ang mga linggo at ang simoy ng hangin sa Batangas ay naging mas malamig. Isang hapon, habang ang langit ay nadidilim at nagkukulay kahel ang dagat, dahan-dahang tinawag ni Purita si Nerissa sa kanyang tabi. Nakaupo sila sa beranda. Pinapanood ang bawat paghampas ng alon na tila bumubulong ng isang paalam. "Nerissa, anak." Mahina ang boses ng matanda, tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitsa. "Salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mamatay ng may dangal. Salamat sa pagiging anak na hindi ko nahanap sa sarili kong dugo." Isang sandali ng ganap na pagpapakumbaba at pagmamahal. Hinawakan ni Nerissa ang maninginig na kamay ni Purita. Dahan-dahang hinalikan ang mga kulubot nitong balat. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Nerissa ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat para sa matandang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. "Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa po tayong gagawing pandesal," bulong ni Nerissa habang pinipigil ang kanyang hikbi. Ngumiti si Purita, isang ngiting kasing payapa ng dagat sa ilalim ng buwan.
Tapos na ang trabaho ko, Nerissa. Ang tahanan ni Inay ay nasa mabubuting kamay na. Tandaan mo, ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa katapatan at sa mga taong pinili mong mahalin sa gitna ng unos. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng bahay sa tabing dagat, dahan-dahang ipinikit ni Doña Purita ang kanyang mga mata. Walang ingay, walang paghihirap. Ang kanyang pag-alis ay tila isang banayad na paghampas ng alon sa pampang bago ito muling bumalik sa kailaliman ng karagatan. Ang tanging naiwan ay ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang lumalamig sa hawak ni Nerissa. Ilang araw matapos ang libing, dumating si Attorney Santos para sa formal na pagbasa ng huling habilin ni Purita. Sa harap ni Nerissa at ng mga kababaihan sa bakery, binasa ang bawat salitang isinulat ng matanda bago pa man sila lumisan sa Quezon City. Ang lahat ng aking ari-arian, ang bahay na ito sa Batangas, at ang pondong nakalaan sa tahanan ni Inay ay ganap ng pag-aari ni Nerissa Villamor. Hindi bilang isang manugang, kundi bilang aking kaisa-isang tagapagmana at tunay na anak. Napayak ang lahat ng naroroon. Ang katarungang matagal na ipinakait ay tuluyan ng nakamit. Ngunit para kay Nerissa, ang tunay na pamana ay hindi ang lupa o ang pera, kundi ang lakas ng loob na tumayo muli matapos ang bawat pagkakalugmok. Sa huling gabi ng kabanatang ito, tumayo si Nerissa sa dalampasigan. May hawak siyang isang maliit na bangkang papel kung saan nakasulat ang mga huling pasasalamat niya kay Purita. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa tubig. Hinayaang tangayin ng alon patungo sa abot tanaw. Naramdaman ni Nerissa ang isang mainit na yakap ng hangin. Tila ba ay naroon pa rin ang anino ni Purita na bumubulong sa kanya. Ang nakaraan ay wala na. Ang pait ay natunaw na sa alat ng dagat. At ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong bukas. 2 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga alon ng Batangas ang nagsilbing saksi sa huling hininga ni Doña Purita. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nananatili sa bawat sulok ng tahanan ni Inay. Ang bakery ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa tabing dagat. Ito ay naging isang malawak na kanlungan, isang komunidad, kung saan ang mga sugatang puso ay dahan-dahang pinagigaling ng init ng oven at ng tamis ng pagkakaisa. Nakatayo si Nerissa sa beranda ng bahay. Pinapanood ang papalubog na araw na nagkukulay lila at ginto sa abot tanaw. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang usok nito ay banayad na sumasama sa ihip ng hangin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat na tila isang malaking bato na dati ay nagpapahirap sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng ningning na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ate Nerissa, may dumating po na bagong kasama. Ang mahinang tawag ni Elena mula sa pintuan. Lumingon si Nerissa at nakita ang isang batang babae. Marahil ay nasa 25 taong gulang pa lamang. Ang buhok nito ay gusot, ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bag. Ang tanging dala niya mula sa isang buhay na pinili niyang iwanan. Sa batang babaeng yon, nakita ni Nerissa ang kanyang sarili 10 taon na ang nakalilipas. Lumapit si Nerissa at kinuha ang kamay ng babae. Anong pangalan mo, iha? Maya po. Ang pautal-utal na sagot ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Sabi po nila, dito raw po ay makakahanap ako ng trabaho at ng katahimikan. Numiti ng matamis si Nerissa at inalalayan ang babae na maupo. Dito sa tahanan ni Inay, hindi ka lang makakahanap ng trabaho, Maya. Makakahanap ka ng pamilya. Halika, kumain ka muna ng mainit na tinapay. Bukas, sabay nating mamahalin ang iyong bagong simula. Ito ang naging misyon ni Nerissa. Ang maging tulay para sa mga taong nawala ng direksyon. Sa bawat babaeng kanyang tinutulungan, tila ba ay binabayaran niya ang utang na loob niya kay Doña Purita. Tungkol naman kay Elias,
Dumating ang balita ilang buwan na ang nakakaraan. Namatay siya sa pasilidad dahil sa komplikasyon sa kalusugan, malayo sa karangyaan, at malayo sa mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Hanggang sa huli, ang tanging pangalang binabanggit niya ay ang pangalan ni Nerissa at ng kanyang ina, isang huli at huli na ring pagsisisi. Pinatawad na siya ni Nerissa, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ni Nerissa ang kapayapaan upang tuluyang makahakbang pasulong. Si Vian naman ay nabalitaang nawala na parang bula matapos mabaon sa kaso ng panloloko sa ibang bansa. Ang karma ay tila isang aninong hinding-hindi sila tinigilan hanggang sa huli. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa pampang, pumasok si Nerissa sa loob ng bahay at huminto sa harap na isang malaking larawan ni Doña Purita. Nilagyan niya ng sariwang bulaklak ang florera sa tapat nito. "Nay, maayos po ang lahat," bulong niya sa hangin. "Ang tinapay natin ay masarap pa rin, at ang mga anak niyo rito ay dahan-dahan ng natututong tumawa muli." Naramdaman ni Nerissa ang isang banyayad na haplos ng hangin sa kanyang pisingi, tila isang halik ng pasasalamat mula sa kabilang buhay. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo o marahas. Minsan, ang pinakamakapangyarihang katarungan ay ang makita ang iyong sariling masaya, malaya, at may kakayahang magmahal muli matapos kang sirain ng mundo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang iyong hinaharap. Ang tunay na tahanan ay hindi binuo ng semento o titulo, kundi ng mga pusong nagpasyang manatili sa tabi mo kahit wala ka ng maibigay. Sa huling pagkakataon sa gabing iyon, lumabas si Nerissa sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang mahabang bulong ng salamat. At sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa tahanan ni Inay ay nananatiling nagdiningning, isang parola ng pag-asa para sa sinumang nawawala sa laot ng buhay. Ang kaligayahan ay hindi hiling, kundi isang pagpapasya. At si Nerissa, sa wakas, ay nakauwi na.